Hindi maitatanggi na ang bawat congressional district ay may kanya-kanya pa ring prioridad na infrastructure projects sa kanilang lugar. Ito ang binigyang diin kahapon ni dating Department of Public Works and Highways Secretary Rogelio Babe Singson sa kanyang huling araw sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Each congressman, they have their own priority local projects. Alam naman natin yun, no? But I think this was the predecessor, no? Kaya nagkaroon ng pork barrel because precisely to give an allocation to each congressional district a certain amount, limit them to that amount, and allow them to choose projects within a certain menu of projects. Sa nasabing pagdinig, humarap sa komisyon ang ilang opisyal ng Department of Budget and Management sa pangunguna ni Acting Secretary Rolando Toledo, kung saan nabanggit ni former DPWH Secretary Singson na ang sistemang ginawa sa nakaraang budget ay ang eksaktong dahilan kung bakit nagkaroon ng issue sa pork barrel noon. At ngayon aniya ay tila na master na ng mga mambabatas ang paraan upang ipasok ang kanilang mga proyekto sa national budget. Now they have mastered the process of doing the insertions as early as the NEP and as early as the GAA. So hindi na siya tawag pork barrel. But to me, whatever you call it, it's still pork barrel. Ipinunto ng dating kalihim na ang kapangyarihan ng mambabatas na mag-insert ng sariling priority project sa budget ng bansa ay patuloy na umiiral. Ngunit ayon sa DBM, wala silang kinalaman o walang alam pagdating sa mga pagbabago sa National Expenditure Program o NEP. Dahil paliwanag ni DBM Acting Secretary Toledo, wala na sa kamay ng ahensya ang budget sa oras na ilipat nila ito sa Kongreso. Kaya para kay dating Secretary Singson, bakit hindi na lang magsumite ng proposed project ang mga lokal na pamahalaan sa NEP pa lamang o sa budget na isinusumite ng Pangulo sa Kongreso? Nang sa gayon ay masasala ito ng Regional Development Council at unti-unting maiayos ang paggamit ng pondo sa bawat proyekto at distrito sa bansa. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.